Tumaas pa ang bilang ng mga nasawi dahil sa matinding pagbaha dulot ng bagyong Lando. Patuloy naman ang ginagawang assessment ng pamahalaan sa pinsalang iniwan ito. Ang detalye sa report ni Waywaya Macalma sa pamamagitan ng telepono. Aya? Aljo, sa Cordillera Region, ang bilang na natalang mataas na nasawi dahil nga sa bagyong Lando. Dahil dito, umakyat sa 41 katao ang kabuuang bilang ng mga nasawi sa pananalasa ng bagyong Lando sa bansa. Ito ay ayon sa pinakahuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa Region 3 na itala ang mga nadagdag na nasawi. Isa sa Zambales, isa sa Aurora at 2 sa Benguet. Habang 78 ang naiulat na nasugatan sa Region 1, 2 at karamihan nga ay naitala sa Region 3. Umabot sa 5 individual ang nawawala hanggang sa ngayon at ito ay naitala sa La Union, Zambales, Benguet at Abra. Sa 7 rehiyon sa bansa na apektado ng bagyo, naitala ang higit 1 milyong katao ang naapektuhan. Ngunit 25,182 na pamilya lamang ang nananatili hanggang sa ngayon sa mga evacuation centers. Sa kabuuan na sa 784 na insidente ang naitala mula sa mga binahang lugar. Gumuhong lupa, nabaksakan ng mga pader, nalunod na kuryente at mga natumbahan ng mga puno o poste ng kuryente. Habang hanggang sa ngayon ay wala pang kuryente sa mga lugar sa Ilocos Region, Pangasinan, La Union sa Region 1. Sa Region 2 naman, ang mga lugar na wala pa rin kuryente ay yan. Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya. Sa Region 3 ay ang buong Aurora Province pa rin ang walang kuryente hanggang sa ngayon. Maging sa Nueva Ecija, Zambales, Tarlac, Bataan at Pampanga. Sa Region 4A naman ay walang kuryente sa Laguna at Batangas. Sa Cordillera Region, ang Benguet, Ifugao at Abra naman ay wala pa rin kuryente dulot naman ng pagguho ng mga lupa sa ibang lugar. Higit 100 tulay naman at kalsada ang nasira ng bagyong Lando. At sa inisyal na halaga ng pinsala dulot ng bagyo o ay umakyat na ito sa higit 7.3 billion pesos sa agrikultura at sa infrastruktura. Ang munisipalidad ng Arayat, Pampanga ang tanging lugar na naideklara ng state of calamity. Ito ay ayon nga sa huling datos ng NDRRMC. Sa ngayon ay may rapid team na ang nagtungo sa mga lugar na matataas ang baha dyan sa Northern Luzon. At maya-maya lamang ay magbibigay ng karagdagang update si Undersecretary Alexander Pama na galing nga sa Aurora Province na kung saan kanyang ibibigay ang ilang video at kanilang aerial inspection kasama nga si Pangulong Aquino kanina umaga sa Aurora Province. At yan muna ang pinaka-latest mula rito sa Campo Ground. Maraming salamat, Waywaya Macalma.